ayan na mga kababayan, gagamitin na naman ito ng mga bangag ni Claire Castro mga kababayan. Ito sinabi ni VP Sara Duterte para i-twist mga kababayan ang biro ni VP Inday. Sasabihin na naman nila, umamin na mayroon daw unexplained wealth mga kababayan dahil sinabi ngayon ni VP Sara nung nagpunta siya sa mga kababayan, somewhere in Mountain Province. Sinabi niya na bibili daw siya ng lupa at bahay doon mga kababayan para madagdagan ang kanyang unexplained wealth. Nagtatawanan ang mga tao mga kababayan, pero sigurado tayo ititwist na naman ito ni Claire Castro. Etong biro ni VP Inday, panoorin niyo po. Bibili ako. Bibili ng Bibili ako ng lupa at bahay House and lot. dito sa US. Wow! Saan pala siya mga kababayan? Sa Ifugao? Mabuti na yung ganahin ang unexplained wealth. Oh, mabuti na yung dagdagan natin. Kukunin niya ni Claire Castro mga kababayan. Mabuti na yung ganahin ang unexplained wealth ni Inday Sara. O, tingnan nyo, ang biro na ito mga kababayan, gagamitin na naman ni Claire Castro na yan. Mapailang beses nang sinabi ni mga kababayan ni Claire Castro sa kanya mga press con na mga kababayan na si Duterte mismo ang umamin. Oo. Eto mga kababayan, gagamitin na naman ito ni Claire Ring. Saan yan? yay, magiging kalugaran na natin si Inday Sara. Bakit Pero seryoso mga kababayan, no? Baka gustong tumira dyan ni VP Inday Sara Duterte for a while. For what? Huwag niyang sabihin, may usap-usapan mga kababayan ha? Na posible daw si Magalong ang vice president niya. Dahil ang vice president daw ni VP Sara mga kababayan ay inatasan ni VP Inday nahahabol sa mga kurakot. Inaway pa naman natin si Magalong dahil hindi niya sinasangkot si Bangag mga kababayan. Baka yan ang dahilan na gagawa ng headquarters dyan si VP Sara dahil andyan si Magalong. Ewan lang natin. So yun, na nasa speech kanina ni Mayor, hindi ko na maalala na kami pala ay nakita na doon sa Davao City noong... Pero yung mga kababayan pinuntahan niya, hindi yan Baguio ha. Somewhere in Ifugao mga kababayan. So hindi si Magalong ang mayor dyan. Ako ay Mayor. Kaya nagulat din ako na nakatanggap ako ng paanyaya mula kay Mayor dahil bakit si VP Sara ang inimbitahan mga kababayan, hindi si Bangag? Kaliwat kanan ang imbitasyon ni VP Inday ngayon mga kababayan. totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko na mga lugar ay nasususpend yung Aroy, nasususpend. Pero walang takot yan mga kababayan, no? Imbita kay VP Inday dyan. Mayor o yung barangay. Grabe, makatawa. Alaka, ay hindi si Magalong mga kababayan. Iba, di ba? Naka-green din mga kababayan. Good job kayo, Mayor. Wala ka, Mayor. Lagot ka. Isususpend ka ni Bangag. Nakikinig ako sa Talong Party. Basahin natin ha. Rambakan Festival. Lamot Ifugao. Sa Ifugao mga kababayan. Sa Lamot Ifugao. Ng ating pinakamamahal na mayor ay napakaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o kung masususpend siya. Di bale, wala namang masama mga kababayan na imbitahin si Sara. Kaya nga lang, ang mga bangag mga kababayan, mag-iimbento. Tinitignan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa ngiti ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. At hindi lang po yung pagkikita namin ni Mayor sa Davao City noong ako ay Mayor, ang isa sa mga
common sa amin. Mm. Kilala din niya ang kasamahan ko o schoolmate ko sa San Bella College of Law na tiga Payaw. Si Jelash Taga-Apayaw. Bonga. Maalala ko siya. Magkasama sila pala sa, at ito ang hindi ko alam ng kwento ni Jel. Magkasama sila sa St. Louis University. At pareho St. Louis. silang nakasuhan. Louis University. Kaya umabot si Gelasio Bonga sa San Bella. At maalala ko siya dahil nakikita ko sa mga kapatid ko dito sa Cordillera, lalo-lalo na hindi sa Ifugao, yung Ang daming tao mga kababayan dyan. Oh, napunta. Grabing support kay VP Sara. sa amin noon, sa law school, yabang ang tawag namin. Medyo mayabang siya. Pero, hindi siya medyo mayabang talaga siya. Pero ngayon, na ilang beses na ako napunta ng Cordillera Region, naiintindihan ko na hindi siya yabang, kundi yung self-confidence. O yung Self-confidence. paniniwala niya sa sarili niyang kakayahan. Yun ang nakikita ko kay Mayor at sa iba pa mga naganong ibaw. Self-confidence. Oh, tingnan nyo mga kababayan, oh. Si Jel ay Naka-green pa mga kababayan, oh. In support kay VP Sara. Oh, willing yan mga kababayan, maliit ha? siya. Waliit, kagaya ni Ridon. Medyo moreno. O, hindi na moreno, maitim talaga siya. Naitim. Komedyante din si Vice. Yung tiwala niya sa sarili niya. Pag nakikita niya ako naglalakad sa aming koridor, tatayo siya sa door frame. Door Dito frame? ng classroom. Oh, haharang. Ganyan siya doon. Ah, baka may ano, gusto kay Inday. Tapos sinigay niya ako. Tapos sabihin niya sa akin, "O Sarah, saan ka pupunta?" Ano daw? Tapos, minsan pa ay inatanong niya kung gusto ko bang sumama sa kanya. Saan? Ah, baka may gusto kay VP Sara. Minsan naman, pagkuhandaan ako, dyan siya, naglalakad, magkasalubong kami. Papasok ka ba o hindi? Sasamahan kita ako. Ganun yung iwala niya sa Kaya pala. Ah, may gusto yun. May gusto yun kay VP Sara. yun lang. Na Oh, feeling na ano. Feeling pogi. noon ay gusto ko sabihin sa kanya, subukan mo nga bumaba ang Mindanao. Kung ayaw mag-isap. Oh, labas mo tapang mo sa Mindanao. Pero isa siya sa hanggang ngayon, no, kasama ko siya sa law school hanggang ngayon ay magkaibigan kaibigan. kami. Pero hindi kami magkaibigan. Ano, duda natin mga kababayan, nanligaw yun. Nagpapakyut kay VP Inday eh. Habang sa ganyang punto, ang labas ng loob niya. I see. Oh. Nagpapakyut pala kay VP Sara mga kababayan. Ang kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin sa kanyang pag-uwi dito sa ating mahal. Oh, grabe no?
Oh, yan mga kababayan, oh. Ang sabi nila sa Davao lang daw, malakas si VP sa mga Duterte, mga kababayan, oh. Nabanggit lang ang pangalan ni Tatay Digong. Hiyawan ng mga tao, mga kababayan. Oh? Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelyido o sa katayuan namin yukon sa syudad ng Davao, kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, lakas namin ay galing sa inyong lahat. Kaya gaano man kaliit o gaano man kalayo ay kailangan puntahan para isa-isang pasalamatan ang mga kababayang Pilipino. Amen. Amen! Ay, Diyos ko, kung si Bangag ito mga kababayan, wala talaga. Lalangawin mga kababayan. Hindi pupuntahan kung hindi magbibigay ng ayuda. Isang malaking karamalan ang naging adopted daughter of the municipality of Langut, province of Ifugao. No. At Adopted daughter na siya ng mga kababayan ng Ifugao. yan ang pangalan na Olado. Anong pangalan? Malapit na siya sa Orado. Ay, gusto na yun, di ba? May sa inyo. Sa itong talas hari ay ni kada sekretary ang ibig sabihin ng bantay. Kahit ito ay galing sa isang napakalayong syudad sa Mindanao, hindi naging hadlang na ako ay tagapin ninyo bilang isang anak. Anak. Ng Langut, Ifugao. Adopted daughter na siya mga kababayan ng Isa Ifugao. itong napaka So malayo pala yan mga kababayan no sa sa Baguio. So mali yung natin mga kababayan. Yung pangamba natin na si Magalong ang baka ang pinuntan niya dyan. Dahil ang purpose pala na gusto niyang kumuha ng bahay dahil ginawa siya adopted daughter of the kanilang bayan dyan mga kababayan sa Ifugao. regalo na hindi kailanman mabibili ng salapi. Salapi! At hindi kailanman mag-ibabalik o babayaran ko sa inyo. Yung aking pagkapanalo sa halalan, kung merong mga halalan sa taon na 2028, Kung mayroong panghalalan. at yung inyong sangguniang bayan o municipal hall ay nasa hangin pa, nasa kamay pa ng Diyos. Pero dahil gusto ko nang ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Langut, Ifugao. At bibili ako Yan pala. Para hindi niya makalimutan mga kababayan. Bibili ng Bibili ako ng lubak at bahay. House and dito lot. sa Kababayan nyo na si VP Sara. Ang saya-saya mga kababayan. Ang swerte. Saan yan? Saan yan? Para kapitbahay natin si VP Inday mga kababayan. Mabuti na yung natagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara. Si Castro mga kababayan. Naglulundag na naman dito sa tuwa. Ayan. Inamin. Saan yan? yay, magiging kalugaran na natin si Inday Sara. Mamaya, lahat kong ibibigay pa.
wait, wag yung ita-etarya na lupa. Maliit lang. Na pwede maglagyan ng kwarto, kusina, at banyo. Para naman sa susunod na fiesta, Andyan na, may bahay na si Sarah. pwede rin kayo kumuha ng pansit. Grabe ka makatawa, oh! Kuha kayo ng pansit din daw at lechon, guys. Hindi ko, parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Naawa ako sa kanila. Mabalik sila sa atin, ang mga aso. Ang mga buhaya. Pero, mga buhaya, kung kayo ay makahanap ng buhaya, Dami sa Congress. Kung kayo ay makahanap ng buhaya. dito sa Cordilleras, ay marami kami sa Davao City na marunong maglensyon ng Ng buhaya. Litsunin natin ang buhaya. Buen, tagalamot ton, guys. Gumatang sunati, daganak ang balay na tayo lang mo isugaw. Municipality of Lalo Province of Davao. I feel the meaningful message of this year's celebration. Una nila, united in culture and progress. And this theme is the perfect description of Langworth, a community that honors its traditions while Maglitson tayo ng buhaya, Bipinday. courageously embracing development. As we celebrate, let us remember that progress should uplift our culture and should not leave our traditions behind. Our heritage Our should guide heritage? us as we move forward. And when culture and progress are recognized together, we build not only stronger communities, but also a future where our children embrace their roots as they do with progress. Kahapon po ay nandito na kami sa Indao dahil maaga kami nagbiyahe kasi naisip ko baka kung ngayong araw kami magbiyahe ay hindi kami aabot sa ating Oras. programa ngayong bago dito. Biyahe kami at dumiretso kami sa Quiacan, Municipality of Quiacan. Doon kami natulog at namasyal kami sa iba-ibang mga lugar doon sa Quiacan. Una na, kaya pala nawawala si Mayor na ako ng Quiacan. At una na ang pinisita namin ay yung Shrine of the Unknown Soldiers. Lahat ng nakipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas na walang mga pangalan. Bigay kami ng maiking dasal para sa kanila at pagpapasalamat sa kanila sa pakikipaglaban para sa ating mahal na bayan. Bumisita rin kami sa Rice Terraces o Open Air Museum ng Quiacan. Hindi ko po una nakita, kahapon ay hindi yun ang pinakauna kong nakita ang mga terraces. Terraces. Noong kami ay bumisita sa Lagawe noong nakaraang taon. Banawe? Meron na rin kami nakita ng mga rice terraces. At noong kami ay natulog kanila ako Wangor. Kawaon. Ay nakita na rin namin ang mga rice terraces. Pero sinali pa rin namin kahapon sa aming pagbisita ang rice terraces dahil namamangha talaga Amazing. sa galing
ng Pilipinos Oo. paggawa ng terrorism. Siyempre, akyat pa ba kami doon sa open air museum. Pag-akyat namin ay pinainom kami no gaya Baya. na mga kaibigan Bunbuan. Ano yan? Binisita din namin ang Ifugao Museum doon sa Kiangan. At marami akong natutunan, lalo na sa pera at hobby ng Cordillera Region. Dahil ginagamit namin ito sa aking mga podium, yung mga iba't ibang textile o tela sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Itong tela na nakikita ninyo sa harap ay tela na galing sa Mindanao. Kahapon, tinutuan kami noong kay sa museum kung paano maghabi. At tinuro Maghabi. sa amin yung iba't ibang pinakita niya rin sa amin kung paano gumawa ng handmade thread o kamay na gawa ng sinulit. At tinatanong ko siya kahapon, gumagawa ko ba sila ng sinulit na gawa ng kamay? Kasi ang gusto ko bilhin na tela ay sinulit na Kasi ito, pwede mo siya i-save. hindi na. Ito, pwede mo siya i-save. Dahil matagal gumawa ng sinulit at matagal mag-habi. Kaya ngayon, ang ginagamit nila ay machine-made na sinulit dahil kailangan nila mabilisan na gumawa ng kanilang mga produkto. Kaya sabi ko, at nakita niya sa akin kung gaano kalakas yung handmade na sinulit. Pinaputol niya sa akin, hindi ko maputol. Sabi niya, subukan mo, putulin ito, machine-made na sinulit. Napakadali na putulin ng machine-made na sinulit. At ito yung mensahe natin ngayong umaga rin po. Nandun siya sa sinulit. Culture and progress. Kailangan Culture, nila progress. magsamang dalawa. Culture and progress. At hindi natin nakakalimutan kung saan tayo nanggaling, ano yung mga tradisyon natin, at ano yung kultura natin. Hindi dapat natin totoo. Mas mura, mas mabilis ang gamit na sinulit kapag ito ay gawa ng makina. Kailangan natin yun. Pero totoo din na kailangan Mas matibay hindi natin ang kalimutan kung paano manual. gawin ang sinulit sa kamay lang. Kaya dapat magsama ang dalawa. Yun ang tema natin. Kasama, kultura, at ang pagminal. Habang tayo ay nagbibigay pugay sa ating kultura at pangunlad, tayo ay dumadaan din sa krisis ng bigla at sobrang pagtaas ng presyo ng mga produkto kasama na ng crudo. Isa itong dahon Grabe, no? Bukas, mga kababayan, no? At 20 na naman ang diesel. sa ating pagbago bilang isang komunidad, isang pamilya, at bilang isang bayan. Magiging mas mahirap ang mga susunod na linggo at mga buwan. Kaya kinakailangan pag-usapan ng pamilya kung paano makalipid ng pera. Oo. Kulang na nga ang budget noon. Sigurado, mas lalaki pa ang kapilangan ngayon. Puno naman tayo sa utang
noon. Ngayon, mas lalo pang lalaki ang pangangailangan natin ng pondo. Pero Bangag nakikiusap eh. ako sa ating mga magulang na nandito ngayon. Huwag natin lipirin ang edukasyon ng ating mga anak. At araw-araw, huwag natin kalimutan na ipangaral sa kanila ang kontribusyon ng edukasyon sa pag-amon nila sa kanilang. The preservation of our culture and the pursuit of sustainable development rests on an educated society. And your investment in the education of your children not only lifts families out of poverty, it also ensures that Labot will continue to be uniquely Ifugao, but world-class and future ready. Kakaiyan nga taga-Ifugao, ayatin tayo ni paghiyan tayo sa Pilipinas para kini Apo Diyos, paghiyan kin aming kapamilya nga Pilipino. Syukran. Shukran! Eh! Sokran. Thank you very much, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sal Duterte, for your gracious and inspiring words. Your presence, now forever of Lamut Sweets heritage, makes this celebration truly historic. We will not proceed with the Wala photo. na, markado na siya ni Claire Castro, We mga will kababayan. organize this. You will Anong masasabi dito mga kababayan? Post comments below.